Mic test. Mic test. Alright. Mga kaswabe, good evening, good morning, good afternoon sa inyo lahat. Gumawa ko ng video ngayon para i-flex ko sa inyo yung mga invest ko ng gold. Intro muna tayo. Hi mga kaswabe, hindi ako magmamayabang pero gusto ko lang na i-flex sa inyo yung mga na-invest kong gold, na gold. Ito yung mga binili ko dati pa at kung magkano ko nabili at kung magkano na siya ngayon. Lobat ba? Hindi pa lobat. Yung unang nabili ko dati, yung kwintas ko na Japan Gold necklace, nabili ko siya dati ng 2,800 per gram. Ito siya, 2,800 per gram. Yan. Wow! Tapos 12 cuts din siya. 12 cuts yung design niya, Japan Gold. Yan. So, binili ko lang siya dati ng 84,000. Siguro mga year, year 2023. Mga ganyan. Year 2023 or year 2022. Pero feeling ko year 2023. O, 84,000 ko siya nabili kasi 2,800 per grams sa 30 grams. So, ngayon, ang presyo niya na, ngayong 2025 March is 5,200 per gram na ngayon times sa 30 grams. Ang laki na tinaas niya, mga kaswabe. From 84,000 pagkakabili ko sa kanya noong 2023, ngayon 2025, 156,000 na siya. From 84,000 ko nabili, 156,000 na siya. Ganon kabilis umangat yung gold, lalo na ngayon. Dati kasi, ilang months bago tumaas, ilang year bago tumaas. Ngayon kasi almost every month tumataas. Itong nakaraan nga, 1 week pa lang tumaas na. Katataas lang nila, tumaas na. So, ang kagandahan kasi kay Japan Gold, mas mura si Saudi Gold, pero tumataas din si Saudi Gold pag tumataas si Japan. Ngayong March, si Saudi Gold is 4,730. March 25, 2025. 4,730. Si Japan, 5,200. Tapos, kagandahan sa kanya, kahit na hindi siya ganon kabigat, I mean, sobrang mabigat to, pero hindi siya ganon kataba o kalapad o kalaki, pero mabigat. Unlike nung kay Saudi, usually kasi ang unlike nung kay Saudi, mataba pero magaan, kasi usually ng gawa ng Saudi na dinadala dito sa Philippines para ma-afford ng mga tao is hollow type. Yun yung tinatawag na sa Tagalog is ampaw. Gold yung mga nakikita mo, pero sa loob, kahit makapal siya, sa loob, hangin, walang laman na gold. So, ampaw ang tawag natin doon sa English, hollow. Tapos next na na-invest ko naman, mga lods ulit, ito yung sumunod, yung bracelet na 30 grams din. So, ganun din yung, yung price. From 84,000, naging 156,000 ngayon. Ganun kabilis umangat yung gold. Hindi mo mamalayan na ang taas-taas na pala ng gold mo dahil ang bilis lumipas ng panahon. Tapos, kagandahan sa mga Japan style o Japan gold, style ng Japan gold, is aabutin ng 3-5 dekada hindi nalalaos yung design niya. Yun ang kagandahan kay Japan Gold. Ito siya guys, mga kaswabe. Yan. 12 cuts din siya, 12 cuts. Ganda nito. Yung sumunod ko naman, ito sasampulan ko kayo ng Saudi Gold.
Itong Saudi Gold na to, ito rope chain, kabibili ko lang nito, it's 12,000 pesos lang. Nasa 2 grams mahigit siya, yan, manipis lang, magaan. Pero kung naging Japan to, mabigat. Kasi ito yung tinatawag na hollow type rin. Hollow din to, ampaw. Magaan siya. Nalalaman kong ampaw, mga kaswabe, kapag naglilinis ako ng gold. Kasi pag naglilinis ako ng gold, ang ginagawa ko, pag naglilinis ako ng gold, ibabrush ko siya ng dishwashing liquid, tapos iboblower ko siya ng mainit para kumintab lalo. Dishwashing ang gamit ko para hindi maalis yung kintab. I don't recommend mga toothpaste na yan. Nakakalinis sila, pero para sa akin in my experience, nawawala yung kinang, yung kintab pag toothpaste. So, dishwashing liquid ako. Pasinin nyo na lang yung mga kutsara natin, di ba? Pag ginugasan natin, ang kintab-kintab nila. Anyway, ito siya, 12,000 ang bili ko. Binili ko to itong March 2025 din. 12,000 lang ang bili ko. Pero, hindi naman lahat ng Saudi Gold is ampaw. Meron akong Saudi Gold na pendant. Ito ang ganda, oh. Yan. Kita ba? Meron akong Saudi Gold na pendant. Ang mahal nito. Ano siya? Solid na Saudi Gold. Solid. Hanggang loob gold siya. 3-tone. Meron siyang rose gold, white gold, and yellow gold. Maganda siya, mga kaswabe. Ang bigat niya. Kaya nga siya nagkaroon ng butas dito to proof na hanggang loob is gold. Ingat na ingat ko tong ano na to, na pendant. Sobrang paborito ko to. Ayaw ko tong mawala sa akin. Kasi itong pendant, bihira makakita kasi ng solid na Saudi. Usually nakikita natin ng mga solid na Saudi gold sa US, sa Saudi, yan. Kasi dito sa Pilipinas, business-minded yung mga nagtitinda talaga ng gold dito sa Pilipinas. So naisip nila na mas nabibili ang gold dito sa bansa natin, nabibili ng mga tao kapag mura. Kaya ang kinukuha ng mga seller natin na Saudi gold is yung makapal tignan pero magaan. Kaya mas mura. Tapos sumunod ko ring binili itong solid to, Bulgari ring. Ginaya lang yung design. Bulgari ring, ayan. Yan. Solid to. Kasi paano ko nasabing solid? Kahit na yung loob niya is parang butas or bukas, open, solid siya. Pero kung tinakpan yan, yan yung tinatawag na ampaw. So, solid pa rin to, pero mabigat pa rin. I think nasa ano to, 6 grams. 6 grams or 4 grams, like that. Pero bihira ko siyang gawing sing-sing kasi ayoko nagagasgasan. Diba, mabilis mag-asgas ang bracelet, sing-sing yan. Kwintas hindi. So, ang ginagawa ko sa kanya, madalas ginagawa ko siyang pendant at maganda tignan. Ang Bulgari ring kapag ginawa mong pendant. Simple lang pero ang ganda. Meron pa akong mga ibang na-invest na golds na sa taas, tinamad na ako kunin. Ang pinakita ko na lang dito sa video, yung suot ko ngayon. Suot ko to ngayon, mga kaswabe. Galing ako sa gym. O, diba? Nag-gym lang ako pero naka-gold pa. Yes, hindi kasi ako yung tao na namili ng gold para itago sa loob ng aparador. Namili ako ng gold para suotin. Pero syempre, kailangan mag-ingat ka. Mag-ingat tayo sa pagsusot ng gold kasi hindi natin alam, di ba? Ayun, ito suot natin. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda, lalo na sa mapuputi. Sa maitim, maganda rin kasi lumilitaw yung pagkakulay na yellow. Sa mapuputi, elegant kasi tignan ang gold. Yan. Madalas ako mag-layering. Akala nyo ito lang suot ko. Pero ang ganda niya, mga kaswabe, oh. Lalaking-lalaki talaga pag Japan gold. Saka hindi ka mukhang Saudi boy pag Japan kasi iba ang kulay ng Japan eh. Medyo maputla ng konti na class ang dating. Unlike kay Saudi, madilaw na madilaw si Saudi. Yan. Pero depende pa rin sa taste ng tao yan. Ako, walang taste. Basta gold. Yan.
Kaya ang hilig ko mag-invest tuwing nagkakapera ako, di bali ng wala akong masyadong panggastos. Basta makabili ako ng gold. Yun ang mindset ko mga kaswabe. Kasi, hindi kikitahin sa bangko yung kinikita natin sa gold sa pagtaas ng value niya. For example, naglagay ka ng 1 million sa bangko, let's say 100,000. After 1 year, tumubo ba yon? Siguro kung tumubo man yon, baka centavos lang. Pero sa gold, katulad ngayon, napakabilis umangat ng gold. Imagine mo, 4,670 nung last week. Ngayon, after 1 week or after 5 days, 4,730 na. Ganun kabilis umangat yung gold. Kaya the best investment talaga yung gold. Kasi pag nangailangan ka, pwede mong isanla. Pag nagsawa ka sa kanya, pwede mo siyang ibenta agad-agad. Nagiging pera, automatic instant money ang gold. Pero syempre hindi ko ina-advise na gawin nyo yon. Mas maganda patagalin nyo talaga yung gold. Yun yung tinatawag na investment. Pataasin natin ba tayo sa value. Katulad itong kwintas sa bracelet ko, imagine mo, 84,000 siya nabili. Ngayon, 156,000 na isang piraso. Diba? Yun lang mga lodi, mga kaswabe. Huwag kayong manghinayang gumastos ng gold. At yung mga nagsasabi na, ay hindi ko afford yan, hindi ko afford yung gold, mahal ang gold. No. May mga mabibili na kayo sa 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 pesos. Ito nga isang kwintas ko, 12,000 ang bili ko. Ito lang nakaraan ko binili. Sa hikaw, panlalaki pambabae, may mabibili na kayo sa 3,000 pesos, 2,500 pesos. Meron na kayo mabibiling sa 5,000, 7,000, 10,000, ganyan. Sing-sing, may mabibili na kayong 12,000, 15,000. Kung wala kayong hindi nyo ma-afford yung gold, pero gusto nyo mag-invest ng gold, doon kayo sa yung mga lightweight, maliliit na gold, pero malaki tignan. I mean, magaan na gold, pero malaking tignan. Katulad ng hikaw na hollow. Tapos, ang dami mura. Actually, nagpaplano nga ako mamili ng hikaw. Kaso, pinag-iisipan ko pa kasi hindi ako nakakatulog masyado kapag may nakalagay sa tenga ko. Well, pwede naman natin tanggalin. Pero pinag-iisipan ko pa rin, baka kasi maging exaggerated nang. Ito pa nga lang, suot ko medyo may pagka-exaggerated na eh. Yun guys, please support my YouTube channel by liking my videos and subscribe all. And share nyo po. Maraming salamat mga kaswabe. Yun lang, sana may natutunan tayo today's broadcast. Salamat, bye-bye!